Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa ating lahat ng naririto na sa kani-kanilang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat nakalipas na naman po ang 2 buwan na napakarami po binuksan na oportunidad, napakarami pong sinagot na panalangin, dumaan man po tayo sa mga pagsubok, maraming lumuha, pero napakabuti po ng ating Diyos na buhay. Amen po? Sapagkat po tayo po ngayon ay naririto at patuloy po na naglilingkod po sa Kanya. Sabi nga po, ang dami po nating bagay na dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. At sa panibago pong linggo at buwan na ating kakaharapin, palagi po nating tandaan na kasama po natin siya sa bawat laban po ng ating mga buhay. Kaya po patuloy po tayo na magtiwala at maniwala sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa Exodus 33 verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sa atin pong buhay paglilingkod, hindi po tayo nag-iisa sapagkat po kasama po natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin nga po natin sa ating katabi, hindi ka nag-iisa. Amen. May this month be filled with joy, peace, and love that comes from the Lord. Tayo po ay magalak sapagkat po may pangako po tayong pinanghahawakan na kailanman po hindi po tayo mag-iisa sapagkat po lagi pong nariyan ang ating Diyos na buhay. Sa oras po na to, inaanyayahan ko po na ang lahat ay magsitayo at pangungunahan po tayo ni Sister Jezabel sa opening prayer at ng worship team. Puri po tayo mga guys, diwa at presensya ng ating Panginoon. So Lord, we continue to praise and thanks you Panginoon sa isang buong buwan na kami iyong iningatan at ginabayan. Maraming salamat po Panginoon dahil kayo ang siyang patuloy na yumayakap at patuloy Panginoon na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan. Yes, Jesus, we welcome you, Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power and you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We welcome you, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my
Hallelujah, hallelujah, yes. Heavenly Lord, sige po, patuloy po tayong lumagay sa diwa ng panalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, Father Jesus, so God, salamat, salamat Panginoon sa panibagong linggo, O God, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon sa panibagong araw, panibagong buhay at kalakasan, O God, na ipinagkaloob niyo po sa buhay ng bawat isa, O Lord. Salamat Panginoon sa buong isang linggo, O God, na pag-ingat mo, pagsama niyo po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat Panginoon sa patuloy na pag-ibig mo Panginoon sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Salamat Panginoon dahil hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, O Lord. Salamat, salamat, O Lord, sa napakadakila mong pag-ibig sa amin, O God, Lord. Dalangin ko po Panginoon sa umagang ito, patuloy Father, na humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga naisip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyong harapan, O God, Lord. Patuloy, Panginoon, na hinihingi po namin, O God, yung inyong po paglinis sa amin mula ulo hanggang talampakan, O God. Nawa po, Panginoon, ay linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo upang maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan. Sa oras na ito, O God, patuloy, Father, na anuman po, Panginoon, ang mga nagawa po namin pagkakasala na isip, nasabi, nagawa na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo, O Lord. Patuloy, Panginoon, na nagpapalinis po kami sa umagang ito, O God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, hallelujah, hallelujah, Father, O God, Lord. Patuloy, Panginoon, na dalangin din po namin, Father God, yung gawain ito, O God. Patuloy, Panginoon, na kayo ang siyang manguna. Kayo, Panginoon, na maging sentro ng aming gawain sa umagang ito. Patuloy, Father, na kayo lamang, Panginoon, ang maranasan sa umagang ito. Kayo lamang ang makita, Panginoon. Kayo lamang ang maparangalan, O God, Lord. Itago mo lamang po kami sa inyong likuran. Lahat po nang gagamitin niyo, Father God, sa harapang ito, Lord. Mula MC, mula po sa closing, hanggang sa closing prayer, Father, sa operatory prayer, Panginoon, sa mga tutugtog, O God, at lalong higit sa maghahatid po ng inyong banal na salita, O Lord. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo lamang ang bawat isa sa amin, O God, na ayon lamang po sa inyong kalooban, O Lord. At kayo palagi ang makita, kayo palagi ang maparangalan at maitaas sa aming mga buhay, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, O God. At patuloy, Father, na dalangin ko din po, Panginoon, ang lahat po, Father God, na nanonood at ang lahat po nakasama po namin ngayon dito, O God. Patuloy, Father, na i-bless niyo po nawa ang buhay ng bawat isa, O God, Lord. Alam ko po, Panginoon, na ang bawat isa ay may bitbit na panalangin, O God. Alam ko po, Panginoon, na hindi po lalabas ang bawat isa dito, O God, na hindi niyo po sinasagot, hindi niyo po dinidinig ang kanila po mga panalangin, O God, Lord. Alam po namin, Panginoon, na sa umagang ito may aayusin ka. Sa umagang ito may pagagalingin ka, O God. Sa umagang ito may sasagutin ka panalangin, O Lord. Patuloy, Father, na we-release, Panginoon, na healing upon healing, O God. Blessing upon blessing, O Lord. Patuloy, Father, na kayo lamang, Panginoon, ang manguna sa aming mga buhay. Kayo, Panginoon, ang patuloy, Father, na gumabay sa amin, O Lord, sa araw-araw. Lord, maraming salamat, Panginoon. At dalangin ko po, Panginoon, na anumang uri ng gawa ng kaaway, anumang uri ng distraction, O Lord, ito po ay aming minawalan ng karapatan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, O Lord, inaangkin na po namin ang katagumpayan ng gawain ito, O God. Patuloy, Father, na kayo lamang po ang aming pupurihin sa araw-araw na aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! A blessed Sunday, church! Ready na po ba tayong magpuri at umawit sa ating Diyos na buhay? Amen! Ngayong umaga, patuloy po tayong magalak dahil tuning ang napakasayang magpuri sa ating Diyos na buhay. Kaya't ngayon, sabay-sabay tayong sumayaw, lumundag at magpuri at umawit sa Kanya! Hallelujah! Lahat tayo'y sumamba, purihin siya't awitan, lumundag sa kagalakan. Lahat tayo'y sumayaw,
lumukso-lukso at kamay iwagayway sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw! Tayo sumayaw! Lumukso-lukso at kamay iwagayway sa pagpupuri sa Kanya. Tayo sumayaw! Lumukso-lukso at kamay iwagayway sa pagpupuri sa Kanya. Tayo sumayaw! Lumukso-lukso at kamay iwagayway sa pagpupuri sa Kanya. Sumayaw! Lumukso-lukso, sumayaw, lumukso-lukso, sumayaw, lumukso-lukso na. Hallelujah! Yes, so God, patuloy ka po naming pinupuri, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap na magpuri at ibalik sa iyo ang aming pasasalamat. Kaya patuloy ka po naming aawitan, O God. Because your name is worthy, Father God. Your name is powerful, O God. Your name is healing, O Jesus. Hallelujah. Yes, O Jesus. Yes, O Lord. Yes, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours. I never will sing of your goodness forevermore. Let's sing, worthy is your name. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy, O God. Hallelujah. Jesus. And now my shame is gone.
your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Hallelujah. Worthy is your name, O God, because in your name, Panginoon, there is freedom, there is healing, O God. There is restoration, Panginoon. We continue to praise and worship you, O God. Hallelujah. Because when we say your name, O God, there is miracles, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. Miracles, wonders, secrets I can contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness. Oh God, yes, Jesus. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing me in your embrace. Jesus, so Jesus.
the fears and the doubts, oh, they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, in worship I will recall your faithfulness through it all. When we say your name,
your name. You're showing me your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, I see favor rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm showing in your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, I know there is healing. In Jesus' name, I'm no longer lacking. In Jesus' name, you're showing me your embrace. Do you believe in Jesus? Hallelujah. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Minsan pa, sa ngalan mo, Jesus, may kagalingan. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Just Jesus. Yes, oh God. Sa pangalan mo, Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, may kagalingan. Sa pangalan mo, Jesus, may kasagutan sa aming panalangin. Sa ngalan mo, may restoration. May revival. Sa pangalan mo, Jesus, may tagumpay. Salamat po, Diyos, sa atmosphere of faith. Salamat po sa language of faith na nananatili sa inyong ministry. Salamat po sa momentum of faith. Salamat po, Diyos, sa language of love, humility. Salamat sa anointing of undefeated intercessor sa lugar na ito. Salamat po, Diyos, sa gift of faith. Magpapatuloy kami, kayo nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos nito hanggang sa pagbabalik po ng aming Panginoon Jesus. Kami po ilubusan nagpapakumbaba, mga kabataan, magulang, lahat na nakakonect sa website na ito, sa iba't ibang panig ng mundo. Anoint us, consecrate us, empowered us. Salamat po, Diyos. Walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. We are washed by the blood of Jesus. We are saved. We are healed. We are free. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, good morning. Amen ha. So, good morning po sa atin lahat. At ganda po natin inawit, sa Panginoon Jesus walang kulang. Sa Panginoon Jesus may paghilom. Sa Panginoong Jesus, panatag po ang ating puso. Dahil siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Amen? At ang Jesus na yan ay nasa ating puso.
Kaya isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Salamat po sa patuloy po nating pag-share sa gawain sa lugar na ito. Magayon po mga nasa live stream. At least marami po lagi ang nakokonek sa Panginoong Jesus. Sa panahon ito na pinakamahalaga na yung relasyon sa Diyos. Ano po, yung intimacy. Sapagkat yan po yung sa relasyon natin sa Diyos, nakasalalay ang kaligtasan. Sa relasyon natin sa Diyos, nakasalalay ang kasagutan sa ating mga panalangin. Amen? Kaya yan po yung ating binabalyo sa ministry, sa lugar na ito. Yung personal intimacy sa Diyos. Hindi po yan nababayaran ng salapi. Yan ay mula lamang sa pusong nagpapakumbaba, malinis sa puso, at pusong consecrate. Amen? Kasi ang anointing nasa consecrated life. Ang revelation nasa consecrated life. Amen? Kaya, glory to God. At ngayon pong umaga, ang topic po natin ay, sabi po rito, siyempre, si Jesus yung sentro ng lagi natin pinag-uusapan sa lugar na ito. Jesus' character is our goal. Yan naman talaga po yung goal nating mga Kristiyano. Kaya nga, tinawag tayong Christian. Pag sinabing Christian, Christ-likeness. Wala naman tayo ni idolo. Wala po tayong sinusundan, kundi ano naging buhay ng Panginoong Jesus. Sabi po rito sa 1 John 2:6, sabi po dito, 1 John 2:6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Doon po sa Roma 8:29, sabi po rito sa Roma 8:29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad, yun ang keyword tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Maliwanag po na si Jesus po yung ating goal. Yung karakter niya. Bagaman, hindi naman nangangahulugan na talagang kagayang-kagaya tayo ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin nito, doon lang tayo nakapokus. Pagkat wala naman perpekto, kundi ang Panginoong Jesus lamang. Pero, nagkakaroon po yan ng impartation kung lagi natin siyang kausap. At inaaral natin ang kanyang mga palatuntunan. So, may impartation po yan. Sapagkat kung sino ang ating Panginoon, magiging ganun tayo. Amen? Hello? Hindi naman tayo extreme na talagang, kailangan maging kagaya ko ni Jesus. Kailangan siyempre natin yung tulong ng Banal na Espiritu. Ang sabi po doon sa 1 Peter 1:2, ang Banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin. Tumutulong. Kasi magmula po nang tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hari ng ating buhay, tinataka na tayo ng Banal na Espiritu. Ephesians 1:13. Pag sariling lakas, hindi natin kaya. Mapapagod po tayo. Sabi sa Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kaya kailangan maging close din tayo sa Holy Spirit. Amen? Naniniwala tayo na may isang Diyos, pero may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang Banal na Espiritu, isa pong persona ng Diyos yan. Na siyang, sa panahon natin ngayon, gumagabay po sa atin. The great teacher. Amen? Pag binasa niyo po yung 1 John 2:27, kung di po ako nagkakamali, ay siya po yung dakila nating guro. Ang Banal na Espiritu. At sa grasya lamang ng Diyos, kaya tayo po ay nakasusunod sa karakter ng Panginoon Jesus. Amen? Kaya naman yung biyaya, huwag natin gagawin namang lisensya para maging gumawa na tayo ng kasalanan. Kasi baka ma-misinterpret ng iba, ay, nasa biyaya naman ako ng Diyos, kaya okay lang, gawin ko ito, mga makamundong gawain. Hindi po. Kasi po, may Holy Spirit na nagkukumbikta sa atin, na nagsasabi na mali yan. Amen? May conviction. Yung mga na-born again, yung mga
na-regenerate yung spirit, naranasan nila yung kapanganakan spiritual, may conviction po yan. Hindi kagaya nung dati na nasa flesh tayo, wala pa tayong encounter sa Panginoon Jesus, walang conviction. Kahit tayo nagkakasala. Pero ang isang naipanganak sa spiritual, naranasan niya ang Panginoon Jesus, yung dampi ng kanyang kapangyarihan, may conviction na yan. At ang Holy Spirit naman yung tumutulong para gawin natin yung tama, mabuti sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano? Kaya kasama po dyan talaga spiritual discipline. No, hindi maaring hindi tayo nagdi-devotion. Amen? Hindi maaring hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng, hindi mawawala yun kasi part yun ng spiritual discipline para yung karakter ni Jesus ay ma-impart sa atin patuloy. Minsan, nagpapasting pa tayo. Kasi nga, isa sa kalaban natin sa mundong ito ay moral evil calamities. Pag sinabing moral evil calamities, ito po yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pag sinabi naman pong natural evil calamities, kalaban din natin yan. Yan po yung mga lindol, aksidente, mga sakit. Amen? Mga sunog, yan. Yan ay natural evil calamities. Yun namang super natural evil calamities, yun na po yung mga occultism. Yung mga hindi natin nakikita. Amen. Witchcraft, satanism, yung mga espiritu na lihim na gumagawa ng masama. Ang katapatlaang niyan ay yung intimacy natin kay Jesus. Malinis sa puso. Kaya nga sinasabi sa Ephesians 6:12, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi hukbong kasamaan sa himpapawid. At isuot nyo ang mga sandata. Diba, paalala ni Pablo yun, yung belt of truth, breastplate of righteousness, gospel shoes of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit. Gawin natin yan sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga ang buhay Kristiyano, labanan digmaan. Amen? Ang buhay Kristiyano, hindi pakiyot lang. Amen? Ito ay seryoso na namumuhay tayo sa mundong ito na nagbabantay at tuloy-tuloy na nananalangin. Amen? Sabi ni Pedro, 1 Peter 5:8, magbantay kayo at manalangin. Amen? Ang diablo na kaaway nyo ay parang liyong umaatungal, humahanap na masisila. Amen? So, biblical po yan. At hindi naman laging may kalaban tayo. Ang point lang dito, maging maingat tayo. At siyempre, si Jesus, nung nasa lupa, nangyari lahat yan sa Panginoong Jesus. Yung mga sinasabi ko sa inyo, nangyari lahat yan sa Panginoong Jesus. Kaya nga, yung karakter niya, yun ang goal natin. Paano ba na-overcome niya yung mga mundong ito? Bakit siya nagtagumpay sa edad na 33? Natapos niya yung mission niya sa Diyos. Amen? At siya lamang ang muling nabuhay. Amen? Lahat ng founder ng relihiyong grupo, even ng mga scientists, even yung mga sikat na presidente, lahat namatay yan, pero walang nabuhay dyan. Si Jesus lamang ang muling nabuhay dahil siya ay Diyos. Kaya siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, patungo sa Ama, at walang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Yung inawit natin kanina. Kaya palakpakan po natin ang Diyos sa pagsamba natin, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng music ministry. Amen? So ngayon, sabi po rito, how to have the Jesus character. O paano daw natin ito makakamtan? So number 1, sabi po rito, choose character than reputation. Ano? Ipapakita po ngayon, ipapaliwanag po natin sa bawat isa, yung pagkakaiba ng karakter at reputasyon. Amen? Yan. Ito po, sabi po dito, magkaiba ang dalawa. Bago natin balikan yan. Ang reputasyon po, ito po ay, pag sinabing reputasyon, ito ay tingin sa atin ng mga tao. Amen? Tingin ng tao. Pag sinabi naman karakter, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen?
kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. Kasi ngayon po sa mundo, ang nagmamanifest po, hindi naman lahat ang pinupukasan ng tao yung reputasyon lang. Kaya napakahalaga nitong teaching na ito. Tingnan niyo po, balik po tayo doon sa teksto. Yung una, choose character than reputation. Tingnan niyo po nangyari sa Panginoon Jesus. Noon siya po ay nanaog dito sa lupa. Nang siya'y hulihin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing nakasama ng masasama at mayayaman. Kahit na siya'y walang kasalanan o nagsabi man ng kasinungalingan. Sa verse 10, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang kanyang kamatayan ay handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Kahit naman siya naghirap, nabuhay naman siya muli eh. Kaya nga siya yung Diyos natin yan. Pero nung siya nasa lupa, ano ba ang buhay niya? Kaya nakita natin na pinahalagahan niya yung karakter. Kasi pwede naman siyang makipag-compromise sa tao eh. Pwede naman hindi siya masaktan. Pwede naman hindi siya usigin. Amen? Di ba tayo, wag lang tayo usigi, pwede naman tayo makisama sa kanila eh. Doon sa alam nating mali eh. Wag lang tayo magkagalit eh, di ba? Pwede naman na hindi tayo patayin. Amen? Kagaya ng ginawa kay Jesus. Makipag-compromise ka lang. Ang tawag po doon, reputasyon. Kung ang reputasyon lang natin, iingatan natin, at hindi karakter, pwede natin gawin yun. Diba? Kahit yung mga gang, pwede kang makisama dyan. Pwede kang sa mga makamundo. Ang tawag naman doon, compromising. Kasi majority ngayon po nangyayari ngayon. Amen? Si Jesus, nakapokus lang doon sa kung ano yung tingin sa kanya ng Ama nasa langit. Kung ano lamang yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya, yung purpose, yun lamang ginagawa niya. Kasi kung mapapansin nyo, si Jesus, bata pa, rejected na siya eh, nung bata pa. Nasa tiyan pa. Hindi lahat natuwa. Si Maria nga, hihiwalayan ni Jose. Kasi di ba nabuntis. So, nasa tiyan pa si Jesus, rejected na siya. Amen? At buti na lang, si Jose, kinausap ng anghel, pakasalan mo yan si Maria sapagkat yan ang magliligtas yung nasa pinapupunan yan. Pangalawa, nung maipanganak siya, pinapapatay na siya. Pinapapatay na siya ni Herodes. Grabe. Pero, pwede naman hindi siya patayin eh. Makipag-compromise lang siya kay Herodes eh. Sige, kampi tayo. Amen? Hello. Habang siya'y lumalaki, doon sa kanyang tinitirhang bayan, sa Nazareth, hindi lahat natuwa sa kanila. Pine-persecute nga siya eh, binubuli siya. Anak lang niya ng karpintero eh. Hindi lahat ng kababayan niya naniwala sa kanya. Amen? Kung reputasyon lang ang titingnan niya, kung hindi sa karakter siya nakapokus, pwede naman siyang makipag-compromise sa kanila lahat eh, di ba? Amen? Mga Pariseo at Skriba, yung mga dalubhasa sa kautusan, nasa tingin nila sila ay mga righteous. Amen? Galit yung kay Jesus. Amen? Hindi naniniwala. Kaya nga, di ba, lagi siyang hinahanapan ng butas. Bakit nagpapagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga? Kasi mga pamahin yun eh, mga traditional eh. Pero si Jesus, daladala niya talaga yung karakter ng langit. Amen?
na nagpapagaling, nagre-restore, naghihilom. Amen? Nagliligtas, nagpapatawad. Amen? Nagpapalaya. Yun ang daladala niya. Kasi yun ang karakter ng Diyos. Amen? At nung nagmi-ministry siya, hindi naman lahat ng alagad naniwala sa kanya. Amen? Hindi lahat ng disciple niya naniwala sa kanya. Idininay nga siya eh. Amen? Pero, nakapokus lang si Jesus doon sa karakter ng langit. Kung ano talaga lang ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa isang Kristiyano, madiscover natin, malaman natin talaga kung ano ba talaga yung purpose ng Diyos sa buhay ko. Bakit ba ako ipinanganak? Bakit ba ako naririto sa mundong ito? Ano bang gamit ko? Kasi bawat bagay naman sa mundong ito, may purpose eh. Itong laptop, may purpose to. Ilaw, may purpose yan. Upuan, may purpose po yan. Amen? Lahat ng bagay dito sa mundo, ginawa yan dahil may dahilan. At lalong-lalo na po tayong mga special na nilikha ng Diyos, ay ang purpose natin ay mahalin ng Diyos, mahalin ang ating kapwa. Amen? Mission natin to win soul and make disciple. Turuan na maging kagaya ni Jesus ang mga tao. Amen? Hello? Sa tulong at patnubay po ng banal na Espiritu. So, yun po yung ibig sabihin ng yung text natin doon sa Isaiah 53. Bagaman siya ay makapangyarihan Diyos, ay naranasan niya. Ano ho? Na hindi siya nag-focus lamang kung ano yung gusto ng tao. Yung hindi siya man-pleaser, hindi lang yung para mapilis ang tao. Kundi ang ginawa niya ay yung mission niya dito sa lupa para iligtas tayo. Amen? Salamat sa Panginoon Jesus. Dahil sa kanyang sakripisyo, naligtas tayo. Naintindihan natin ang kahulugan ng buhay. Ano, yun po yung pagkakaiba ng reputasyon at saka po ng karakter. Yan. Ang reputasyon, tingin sa atin ng tao. Ano, alam niyo po, we cannot please everybody. Hindi lahat ng tao matutuwa sa atin. Kahit pa anong gawin mo, kahit pa anong gawin natin, hindi lahat mapiplease natin. Ay mismong ang Panginoon Jesus, hindi natuwa sa kanya lahat ng tao. Amen? Kaya ang mahalaga sa buhay natin, yung karakter. Kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Kung ano ang tingin sa atin ng Diyos. Amen? Sa Old Testament, punta tayo sa Old Testament, doon sa Genesis 41 verse 16. Nung, di ba, kilala naman niyo si Joseph. So, makikita nyo yung ang lakas ng karakter ni Joseph. Sabi po rito, ito po yung tagpo na pinatawag na siya ng Paraon eh. Sabi sa kanya ng Paraon, kaya mo bang ipaliwanag yung panaginip ko? Ito po yung sagot niya. Sabi po ni Joseph, hindi po ako ang makakapagpaliwanag kamahalan. Sabi ni Jose, ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katugunan sa inyong katanungan. Amen? Kung ang lakas ang karakter ni Joseph, kung reputasyon lang ang habol ni Joseph doon, pwede niya sabihin na, kayang-kaya ko ipaliwanag yan. Amen? Mahal na hari, kayang-kaya ko po yan. Amen? Pero sabi niya, hindi ako ang magpapaliwanag, ang Diyos. Karakter po yun. Nakuha po ba natin? So, mapansin niyo po, doon sa isang tagpo din, kay Joseph, kung mapapansin niyo po, kung ipipilis lang niyang tao, di ba, gifted siya, ang dami niyang talent, pinagtiwalaan siya nung kanyang amo, si Potiphar. Kung sa panahon natin ngayon, pwedeng siya chief of staff. Siya yung pinakamataas sa Armed Forces of the Philippines. Ay ngayon, napaibig sa kanya yung asawa niya. Amen? At ang sabi po ng Biblia, araw-araw ay tinutokso si Joseph. So, wala nakakakita. Sabihin niyo po sa inyong katabi, walang nakakakita. Amen? Kaya, ang karakter,
Diyan masusubukan pag nag-iisa na tayo. Kung ano ang ating ginagawa. Amen? Ito po si Joseph ay araw-araw tinutokso, pero hindi siya bumigay kasi malakas yung karakter niya. Sabi po rito sa Genesis 39, 8-9, sabi rito, tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon, sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala, at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa, hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Grabe. Ay kung reputasyon lang ang gusto niya, pagbibigyan niya yun. Wala naman nakakakita. Pero, malakas ang karakter ni Joseph. Amen? So, kumusta na po tayo pag tayo nag-iisa? Amen? Kasi po, ang labanan hanggang sa pagbabalik ni Jesus. Amen? Ang dalangin natin sa bawat isa, magpanalangin na tayo. Hanggang sa pagbabalik ni Jesus, maingatan po natin ang ating karakter. Kasi po, sa mundong ito, ay talaga po na ang buhay Kristiyano, hindi po ito'y araw-araw ay nasa battlefield po tayo. Amen? At marami pong halimbawa sa personal natin, di ba, yung mag-park ka lang doon sa tamang parking area, di ba? Masusubok na po diyan ang pagiging Kristiyano. Amen? Kasi sa totoo po, nakatingin sa atin ang mundo. Nakatingin palagi sa atin ang mundo. Sa bawat galaw at kilos natin. Kaya nga po ngayon, lagi ko kay Mrs., ayaw kong dumaan ngayon diyan sa may parting Kalasag na yan. Kasi may ginagawa. Alam niyo po, threat sa akin yun kasi minsan dumaan ako diyan. Ang tagal ko na nag-intay, pumasok ako. Bigla pang may pumasok. Siyempre, iinit ulo mo. Amen? Siyempre tayo, nag-iingat tayo. Kaya mula po nung mangyari sa akin yon, hindi mo alam, baka kakilala mo pa yung kasalubong mo. Kaya sabi ko, hindi na ako dadaan dyan. Kaya dito pa ako dumadaan sa Telepatio. Sabi ni Kuya Per, Pastor, may daan dyan sa Telepatio. Minsan doon sa Lapnet. Kasi nga tayo po, nakabantay talaga sa atin ang tao Okay lang, kahit gabi. Hindi mo alam, yung kasalubong mo pala, kapitbahay mo. Amen? Diba? So, ito naman mga simple lang. Naikwento nga nung Wednesday, minsan ako po dahil sa pagbibiyahe ko, pagmi-mission, ako po CR na. Ngayon, pagpasok ko po doon sa CR sa kuwamba, may himala. Di ba? Kailangan i-plus. Amen? Ngayon, hindi ko alam kung ako'y didiretso o aatras na laang. Ang problema, may nasa likod ko. Iniisip ko, baka pagbintangan pa ako nitong nasa likod ko. Kaya ang ginawa ko na lang po ay pinalas ko. Tapos kumuha akong tissue, yung mga dilaw-dilaw doon sa bowl, pinahirang ko. Hindi, siyempre, tayo po mapapagbintangan Ay, di ba? Grabe naman yung tao ngayon. Tapos namukhaan pa tayo. Hindi, ito po, totoo ito. Maranasan niyo po yan. Amen. So, talaga po na sa mundong ito, lagi may ganon. Kahit sa pila, pumila po kayo. Di ba, minsan sa pila, yung unbeliever, yung hindi mananampalataya, lagi nagmamadali yan. Kaya nga po, talagang lagi nating dalangin, Lord, extra grace. Anointing of understanding. Yung lagi yung hinihiling natin kasi nga, kasi pag nagawa na natin, parang hirap, di ba? Tayo'y nalulungkot. Kasi ayaw naman natin gawin yun. Kaya nabigla tayo.
Tapos parang naghihirap din tayo, wala tayong kapayapaan eh. Eh di maigi na yung maingat. Amen? Kasi pagka maingat tayo, nakapagtiis ka ng kahit ba isang oras mapayapa ka naman. Nagmadali ka nga, may nasaktan man o parang wala ka rin tayong kapayapaan. Wala namang perpekto eh. Ito yung tinuturo sa atin para lalo tayong maging aware. Amen? Kasi may laban talaga. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Buhay pa tayo. Sabihin niyo po sa inyong katabi, buhay pa tayo. Amen? Kaya nga ang goal natin ay Jesus' character is our goal. Amen? So, tingnan niyo po, di ba sa Biblia, kaya nga, sabi po rito, many are called, but few are chosen primarily because of character. Meron bang halimbawa nito sa Bible? Totoo naman marami po ang tinawag, pero kaunti yung pinili. Sa Biblia, may example na nagsimula sila ng tama, pero ang ending hindi maganda. Halimbawa, si Samson. Di ba, nakatalaga siya talaga sa paglilingkod. Pero grabe ang anointing niya, puspos siya ng banal na espiritu, sinasamahan siya ng Diyos, ang lakas niya. Amen? Nakakapatay siya ng leon. Pero hindi niya nabantayan ang kanyang sarili. Bumagsak yung karakter niya. Dahil lang kay Delilah, nabulag siya. Amen? Nabihag siya ng kaaway. At siyempre namatay. Bagaman sinamahan pa rin siya ng Diyos bandang huli. Kaya lang, hindi yun talaga ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos talaga ay lumakad tayo doon sa karakter ng Panginoong Hesus. Amen? May pagkakataon naman, ang Diyos hindi po nagko-condemn. Ako po, nung araw, talagang hindi ka nais-nais din yung mga ginagawa ko. Pero nung ma-encounter ko sa Jesus, nakita ko may pag-asa pala. Pwede palang bumawi, pwede palang bumangon. Dahil tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Ang mahalaga yung ngayon. Amen? Sabi nga ni Pablo, hindi ko inaaring ako'y ganap. Diba? Hindi ko inaaring ako'y perfect. Pero si Pablo, mamamatay tao dati. Pag binasa niyo po yung Philippians 3:12-16, hindi ko inaaring ako'y ganap. Pero ang ginagawa ko, nililimot ko ang nakaraan. At sinisikap na makamtan ang nasa inaharap upang kamtan ang gantimpala ng pagkakatawag sa akin ng Diyos. Ang buhay na hantong sa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan ng matatag na sa pananampalataya. Ang kailangan lamang ipagpatuloy natin ang ating natutunan. Amen? Lahat po yan, sina Pedro, si David, nagkamali din, pero bumawi. Si David may pusong umaamin. At siya po ay naging maganda yung ending ng buhay niya. Dahil minahal niya ang Diyos at ang kanyang salita. Si Saul, maganda rin na simula. Kaya lamang, pinahalaga niya yung reputasyon Yung bang sinunod niya yung tao Kahit nga nung inalis siya sa pagiging hari, ang sabi niya kay Samuel, pwede bang tipunin yung mga Israelita dito para parangalan naman ako? Yung pa rin nasa isip niya. Amen? Para bang palakpakan siya ng tao. Amen? Pero ito si David, ang ginawa lang niya ay yung gusto ng Diyos, yung purpose. Amen? Kasi Diyos naman talaga ang magliligtas sa atin At siya lamang doon tayo magkakaroon ng totoong kapayapaan, kapanatagan. Yung inner peace sa kaloob-looban. Hello. Kung tayo po'y bago, maganda po yung ginagawa natin ngayon. Kasi babad tayo sa presensya ng Diyos, nananalangin, aaral ang kanyang salita. Isang araw, magiging maliwanag, malinaw. Ito pala ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Lahat naman tayo ay uhaw At ako naman, hindi naman po instant na nakita ko yung purpose ng Diyos sa buhay ko Marami ding proseso. Marami ding pinagdaanan. Pero, ang maganda roon, nakita natin. Amen?
At kapag nakita natin ang purpose natin sa Diyos, maraming tao ang mahihipo, matatouch. Family, mga kaibigan, kamag-anak, may lalapit natin sila kay Kristo. At mamahalin nila ang Diyos. Amen? Yan. Number 2 na tayo. Sabi po rito, character shows in times of storms. Yung daw pong character, ito po ay nakikita sa panahon ng bagyo. Ito pong Marcos 4:37 to 39, ito po yung tagpo na bumagyo sa dagat. May mission, papunta sa mission, sina Panginoon Jesus kasama ng mga alagad. Ano ho? Pero bago tayo bumalik dito, may gusto ako sa inyo ituro na merong 3 klase ng bagyo na nasa Biblia na may iba't ibang kapahayagan. Una, sabi diyan, 3 kinds of storms. Ito po yung bagyo doon sa Gawa, chapter 27, verse 18. Ito po ay si Pablo at kasama niya po ay kulang-kulang na 300 na ang iba po do'y bilanggo at kawal. Bumagyo po doon. Pero kung titingnan natin, ito si Apostol Pablo, lingkod naman ng Diyos. Parang yung katabi mo. Naglilingkod sa Diyos. Pero bakit kailangan dumating ang bagyo sa buhay? Bakit kailangan bagyuhin sina Pablo sa dagat? At ang istorya po nito, nawasak po yung barko. At 14 na araw silang naglalangoy. Ito po yung bagyo na inalaw ng Diyos. Bagyo sa buhay natin na ipinahintulot ng Diyos. So si Pablo, lingkod ng Diyos noong time na ito. Ibinigay niya ang buhay niya sa Diyos. Pero bakit ba kailangan dumaan siya sa bagyo? Minsan kasi ganun ang tanong ng tao. But kung kailan ako naging Kristiyano, bakit ang daming bagyo sa aking buhay? Bakit kung kailan ako naging Kristiyano, bakit puro bagyo? Ito po yung bagyo na siyempre kailangan as guidance from God to survive. Ito po yung bagyo na yung nakalagay doon sa Roma 8:28. Pag may dumating sa ating bagyo sa buhay, tayo po'y Kristiyano, ito po yung, dito angkop yung Roma 8:28. Sa mga anak ng Diyos, ang lahat ng bagay gumagawang nagkakalakip-lakip, nagkakatagni-tagni. Akala lang natin yung bagyong iyon ay parusa. Akala, di ba, minsan ganun, akala natin minsan, lalo na pag hindi mananampalataya, sinisisi na nila ang Diyos. Pero ito pala may purpose. Ano po ang naging purpose nito? Sina Pablo po ay grabe na nawasak ang barko, naglangoy sila, nakarating sa isla. Doon po sa isla ng Malta. At noong si Pablo po ay, siyempre, maginaw. Maginaw. Talagang, grabe, 14 na araw, babad ka sa tubig. Tapos, sinasabi po ng Biblia, wala silang kinain. Amen? Kaya pwede pala talaga mag-fasting. Amen? Amen? Porte hindi, sabi po doon hindi sila kumakain. Ngayon, pagdating niya doon sa Pangpang, siyempre maginaw, namulot siya ng kahoy, namulot sila para magsiga, para mag-init yung katawan nila. Bigla pong may lumabas na ulupong. Pumulupot sa kamay ni Pablo. At tinuklaw siya. Siyempre, yung mga tao doon, alamat na yun doon . Sanay na sila na pag kami nakagat ng ulupong, patay. Sa kanilang karanasan, kung ako, taga roon sila . At iniintay nila na si Pablo ay mabuwal. Sa kanila, kapag nakagat ka ng ulupong, mababaga yung katawan mo, mabubuwal. Pero ipinagpaglaang ni Pablo yung ulupong. Amen? Pinagpaglaang. At nung makita nila,
Ang sabi po doon ng mga taga roon, small letter D. Parang Diyos daw si Pablo. Kaya ang nangyari po noon ay ang dami pong may sakit, pinag-pray ni Pablo, naggalingan. Pati po yung ama ni Publio, yung pinuno doon, parang kapitan doon, may lagnat, pinag-pray din niya gumaling. Nakagawa po ang Diyos ng himala. So ano po yung purpose? Bakit nawasak ang barko? Bakit napunta sila doon? Kasi may ililigtas sa mga tao doon. Gagawa ng himala ang Diyos. Kagaya po ng ating inawit. Amen? Hello? Ayun yung unang bagyo. Kaya dapat mag-operate sa atin yung discernment. Lord, tumang bagyong ito, ano bang mensahe nito? Amen? Itong bagyong ito na dumarating sa buhay ko, ano bang gusto mong ipaabot? Actually, bago po nangyari yung kinausap si Pablo ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Pablo, mawawasak ang barko. Pero walang mamamatay sa inyo. Amen? Kaya, yun ang sabi ng Diyos sa kanya. Walang maano sa inyo. Kaya si Pablo, pinalakas niya yung mga kasama niya sa barko. Kinausap ako ng Diyos. Kaya walang maano sa inyo. Kaya ganun pala naman ka-confident si Pablo. Amen? Di ba kahit tayo may pagsubok, pag alam mo, naririnig pa rin natin ang tinig ng Diyos, okay lang. Amen? Hindi naman laging ganun eh. May pinapaabot lamang ang Diyos. Yan po yung unang bagyo. Kailangan natin ng guidance from God to survive. Ang dulo niyan, tagumpay pa rin. May mga kaluluwa pa rin naabot. Pangalawa, may bagyo naman na doon sa Jonas 1:4. May bagyo na dumarating ang bagyo yung, ang kailangan naman daw repentance for redirection. So alam naman niyo yung istorya po ni Jonas na si Jonas ay maliwanag ang calling niya. Maliwanag yung iniuutos sa kanya ng Diyos. Ay ayaw niya. Tumakas po siya. Ayun, bumagyo sa dagat. Amen? Hello? At kumalma lamang po yung bagyo sa dagat nung itapon siya. Amen? Pero ang Diyos, mabuti pa rin. Di ba, kinain siya ng malaking isda. At nung siya po ay nasa tiyanan ng isda, kasi ang konteksto kasi nito, di ba, inuutusan si Jonas na mangaral sa Ninive. Na ang nakatira po doon ay, ang populasyon doon ay 120,000 people. Na inosente sa salita ng Diyos. Inosente sa kalooban ng Diyos. Ay ayaw po ni Jonas. Kaya bumagyo. At gustong itama ng Diyos yung kanyang puso. Hinayaan ng Diyos na lunukin siya ng isda. Nung siya po ay nasa tiyanan ng isda, doon siya nanalangin Pag binasa niyo po yung Jonas chapter 2, doon siya nagpray. Doon siya nagtapat sa Diyos. Nung malalagot ang kanyang hininga. Ang sabi niya doon sa Jonas 2:9-10, Lord, ako'y magpapasalamat at susunod sa iyo. Nung ideklara na yun, nung matama na ang puso po ni Jonas, kinausap ng Diyos yung isda, inuluwa siya. Amen? At nung mailuwa si Jonas ng isda, nangaral siya sa Ninive. Nagrepent ang mga tao doon. Mula sa hari, nag-ayuno pa. Nagsisi talaga. Naligtas sila. Amen? So may mga bagyo, minsan na redirection. Kailangan na magpakumbaba tayo, magbalik loob sa Diyos. Pero ang dulo pa rin noon, para bumalik tayo sa purpose. Doon sa disenyo talaga ng Diyos sa atin. Amen? Ito naman, ito po yung nakalagay doon sa text natin, sa Marcos 4:35-41, na ang Panginoon Jesus, balik po tayo doon, ang Panginoon Jesus po kasi, kasama yung mga alagad, nasa mission sila, kung saan ba, nasa hayuan sila. Magkakasama sila ng mga alagad. Ngayon bumagyo. Si Jesus natutulog. Tulog na tulog. Natakot po yung mga alagad. Siyempre, malakas yung hangin, alon. Ginising nila ang Panginoon Jesus. At ang sabi nila, papabayaan niyo po ba kami na mamatay kami dito? Anong sabi ng Panginoon Jesus? Napakaliit ng inyong pananampalataya. At ang ginawa po ni Jesus, sinaway niya
yung hangit bagyo. Huminto. So ano ba mensahe dito? May mga bagyo na dumarating sa buhay natin. Kailangan cancel hindrances. Ano, pakabalik po doon sa 3 kinds of storm. Anak, ayan. Ayan, cancel hindrances. Alam niyo po, hahadlangan talaga ni Satanas yung purpose sa ating buhay. Yung mga calling ng Diyos sa buhay natin. Hahadlangan niya yan eh. Ang Panginoon Jesus at ang mga alagad may misyon. Amen? May misyon. Gumagawa sila ng kalooban ng Diyos. May calling sila. Bakit may bagyo? So, minsan, may mga hindrances sa gusto ng Diyos sa atin. So, anong ginawa ni Jesus? Sinaway. So, kailangan nating exercise natin yung ating authority. Sabihin mo siyang katabi, gamitin mo ang iyong authority. Amen? Kailangan ma-discern natin na baka answered prayer ka na pala, may humahadlang lang. Parang kay Daniel, di ba? Si Daniel ay answered prayer na pala. Amen? Yung pala hinarang ng mga kampo ng kadiliman sa himpapawid, yung anghel na daladala yung katugunan sa panalangin ni Daniel. Buti na lang nakita ng anghel ng Israel, ni Miguel, tinulungan siya doon sa pakikipagbakbakan. Kaya nakapunta siya kay Daniel. Ang sabi niya kay Daniel, actually Daniel, tinugong ka na sa panalangin mo. Ang problema lang, hinarang ako ng mga hukbong kasamaan sa himpapawid. Yung nakalagay doon sa Ephesians 6:12. Yun, nakipagbakbakan ako, buti na lang, tinulungan ako ng anghel ng Israel. Ito ang sagot sa iyong panalangin. Kaya pala na-delay. Amen? Hello? Kaya alam niyo po, for gospel tayo, nagtuturo tayo nito. Kasi mahalaga, kailangan may discernment tayo. Kailangan nag-ooperate sa atin ang discernment. Ang bagyo bang ito, inalaw ng Diyos para may purpose siya, para magkalakip-lakip. Ang bagyo bang ito, kailangan ba ako'y mag-repent? Amen? Kailangan bang may itama sa akin ng Diyos? O ang bagyo bang ito, gawa ng kaaway? Amen? So paggawa ng kaaway, ang sagot dyan, Santiago 4:7. Pasakop tayo sa Diyos, salangsangin natin ang diablo. Lalaya siya. Amen? Hello? So, yun po yung kagandahan ng may relasyon kay Kristo. At, lagi kong sinasabi dito, walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Amen? Sabi sa Revelation 12:11, nagtatagumpay ang mananampalataya dahil sa kordero, sa dugo ng kordero. Kaya nga pag tayo nananalangin palagi, binabalot natin ang dugo ni Jesus, yung mga family natin, mga anak natin, apo. Kasi mag-aaral yan, magtatrabaho yan. Siyempre may mga hadlang may mga aksidente, sako na. May natural evil calamities, may supernatural evil calamities. Ang katapat niyan ay spiritual power, spiritual authority. Yung ipinapasuot ni Pablo, yung mga sandata. Sa pangalan ni Jesus, wala kang karapatan. Walang distraction. Amen? So, mahalaga po yun. Sabihin mo sa iyong katabi, mahalaga yun. Naranasan ng Panginoon Jesus kinansilan niya. Huminto yung hangin So, hindrances po yun. Amen? Nandito na ang sagot sa Biblia. Hello? So, yun po yung pangalawa na character shows in times of storm. May iba't ibang revelation, pero ang gusto talaga diyan ng Diyos, yung character pa rin. Walang susuko. Basta tayo po, sabi sa 1 John 5:4, sapagkat napapagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang mundong ito. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen? So, glory to God. Makikita natin ang tunay na matibay na building pagkatapos ng bagyo. Amen? Makikita mo lang yung matatag na building pagkatapos ng bagyo o lindol. Amen? Makikita natin ang matibay na baso pag binuhusan natin ng kumukulong mainit na tubig at hindi mababasag. Amen? Subukan niyo po yung baso na hindi po tunay, hindi matibay ang pagkakagawa. Pag binuhusan niyo po yan ng
kumukulong mainit na tubig, basag po yan, may magkakrak yan. Amen? Lumitaw po ang tunay na karakter ni Job nung maubos ang kanyang kayamanan. Nung namatay ang lahat ng anak niya at nagkaroon siya ng karamdaman. Lumitaw yung tunay na karakter ni Job. Sabi niya po dun sa Job 1:21, ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Nagpuri pa rin si Job. Amen? Grabe yung nangyari sa kanya. Amen? Tandaan niyo po, kagagawan to ni Satanas. Pero hindi nakuha ni Satanas yung intimacy ni Job sa Diyos. Kaya naman lahat ng nawala sa kanya, ibinalik. Amen? Binalik ng Diyos. Pero alam niyo po, yung asawa ni Job, bagsak po yung karakter. Amen? Kasi sabi po ng asawa ni Job, sumpain mo ng Diyos mong yan nang mamatay ka na. Sumuko na eh. Amen? Yung asawa niya. Buti na lamang asawa natin, mananampalataya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Pangatlo, character manifests humility and obedience. Tingnan niyo po, siyempre, ang Panginoon Jesus. Nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, sa Hebreo 5:7-8, nung si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan at dinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Amen? Si Jesus Christ na po ito. Hello? Dalawa yung keyword dito, di ba? Humility at saka obedience. At mapapansin nyo, hindi lamang naman Panginoon Jesus kahit sa Old Testament, ay may mga mababang loob na rin na karakter sa Biblia. Dahil sa kanilang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Si Abraham. Ano ho? Sa Genesis 13:8-9, ito po yung halimbawa. Kasi ito po yung tagpo na lumawak na po yung, di ba si Lot, pamangkin niya yun eh. Pamangkin niya, magpinsan sila. Kaya lamang dumami na yung kanilang kawan, yung kanilang mga tupa, at yung dumating sa punto na nag-aaway na po yung mga pastol nila. Kasi parehas na mayaman eh. Amen? Ngayon, siyempre ito si Abraham ay mababang loob. At ang karakter ng Diyos ay nasa sa kanya. Sabi niya dito, pati sila ni Lot nagkakaproblema. Sabi po dito sa Genesis 13:8-9, kinausap ni Abraham si Lot, hindi tayo dapat mag-away at ang mga tauhan natin sapagkat magkamag-anak tayo. Mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Sabihin nagparaya siya. Amen. So, makikita po natin na siyempre, ang pinili po ni Lot ay kapatagan. Malapit po sa Sodoma at Gomorrah. Amen. Kaya po nung ginunaw po nung ginunaw po yung Sodoma at Gomorrah, nawala rin po nadamay din yung hindi rin pinagpala yung pinili ni Lot. Bakit? Ito po si Abraham ay mapagpakumbaba at bago siya magdesisyon, tinatanong muna na ang Diyos. Siya yung nagpaparaya. Sabi niya kay Lot, kamag-anak tayo. Sige, hindi tayo dapat mag-away. Kung sa kanan ka, sa kaliwa ako. Para bang sinabi niya, sige, kunin mo yung gusto mo, yung matitira akin. Amen. Ang gandang karakter noon no? Hello?
So, si Abraham, guided ng Panginoon. May karakter siya ng Diyos. Hello? Palapakan po natin ang Panginoon. No? Kasi ganun po si Jesus eh. Di ba? Anong sabi po diyan sa pangatlo? Character, manifest humility, and obedience. Si Abraham, nakita niyo po, sa pagsunod, grabe kung ano yung mahalagang bagay sa kanyang buhay, doon siya tinesting eh. Siyempre, tinetesting yung karakter niya eh. Di ba? Sabi niya, kung talagang mahal mo ko at gusto mong sumunod sa akin, i-offer mo sa akin ang anak mo si Isaac. Ginawa ni Abraham. Masakit sa kanyang kalooban. Pero nang kanyang i-offer at sasaksakin, ito po ang sabi sa Genesis 22 verse 12. Anak, yan. Genesis 22:12. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaysa-isa mong anak. Grabe. Hindi naman pala si Isaac, tinetesting lang. Yung palang tupang may sunga niya nakasabit, yung palang yung i-offer. Dahil si Abraham, nagmamanifest sa kanya yung kapakumbabaan at pagsunod. Ito po yung resulta. Dito po sa Genesis 22:16-17, ito po yung naging resulta ng magandang karakter ni Abraham. Sabi po ng Diyos sa kanya, ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaysa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Amen. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Ibig sabihin, magiging channel of blessing. Kaya yung anointing of Abraham, nasa sa atin. Sabi mo siya ang katabi, yung anointing ni Abraham ay nasa sa atin. Amen. Siyempre, di ba si Jesus konektado kay Abraham? Di ba sabi doon, mula sa angkan ni Abraham, nagmula ang Panginoon Jesus. Hello? Kaya nga, di ba, pag minsan tayo nagpe-pray Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob, di ba, hanggang kay David, ay si Jesus sa angkan ni David nanggaling. So, isa lang po yun. Kinuha ko lang sa inyo yung kuha ng Biblia. Amen? So, yun pa rin yun, yung karakter na yun. Huh? So, glory to God. Kapag meron po tayo nito, ay malakas ang ating karakter. Ano ho? At ito na may pinagpipray natin. Amen? Ano ho? Sabi dito, 7 moral values, yung honest, katapatan. Ito pa naman yung ating nilalakaran ngayong 2025, walking in faithfulness. Loving, sincere, loyal, humble, forgiving, kind. Pag ang pitong ito, nagagawa po natin, malakas na po yung ating karakter. Siyempre, may kabaligtaran yan eh. Di ba? Pagka binaligtad nyo yan, amen, yung honest, di tapat. O, yung loving, pag binaligtad nyo yan, napupuot. Amen. Yung censored, hindi totoo. O, lahat. Siyempre, yung humble, kabaligtaran yan, mapagmataas. Yung forgiving, hindi mapagpatawad. Yung kind, yung paggawa ng mabuti, amen, ang kabaligtaran nito, paggawa ng masama. So, glory to God, tayo po hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Ano ho? Hindi tayo perfect, pero ginagaya natin ang Panginoon Jesus. Amen? Sa Jesus po, ang Jesus character is our goal. Sikapin natin. Marami po tayong mailalapit kay Jesus. At syempre, ang isang insight po dito, lagi po tayong nagbabantay. Amen? 3 lang ngayong umaga ang ating napag-aralan. Now, how to have Jesus character? Choose character than reputation. Gawin natin yung gusto po ng Diyos. Hindi natin mapiplease lahat ng tao. Gawin natin yung gusto ng Diyos. Mahal natin ang tao, pero ang Diyos natin si Kristo. Character shows in times of storms. Lilitaw pag binagyo tayo. Kung sino tayo, kung ano talaga tayo.
character manifest humility. And obedience. Kagaya po ni Jesus. Tayo po'y tumayo. Kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba ngayon pong umagang ito. Kami po humihingi ng awa, grasya sa inyo. Nakatatayo lamang po kami. Dahil sa inyong grace, tulungan niyo po kami. Hindi namin kayang baguhin ang aming mga sarili. Kung sa sarili po naming lakas, kailangan namin ng paghipo mo. Dahil banal kayo. Righteous po kayo. Yan po yung aming puso. Ngayong umaga, nagtatapat po kami sa nakapapagod na mundong ito. Humihingi po kami ng lakas ngayong umaga. Paghilumin nyo ang puso ng bawat isa. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na si Jesus. Siya'y nagsakripisyo. Siya po'y inusig, inalipusta. Naranasan niya ma-reject ng tao. Magampanan lang niya yung mission niya na iligtas po kami. Hayaan niyo po, Ama, ngayong umaga. Palaksin niyo po ang bawat isa. I-restore niyo po ang relasyon ng bawat isa. Sariwain niyo po ang relasyon ng bawat isa. Kung maamin po kami, wala po kami magagawa kung kami po hiwalay sa inyo, O Diyos. Kayo po'y Diyos na banal. Thank you, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus, may kaligtasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kapatawaran. Sa pangalan mo, Jesus, may kalakasan. Sa pangalan mo, Jesus, may kagalingan. Sa pangalan mo, Jesus, may restoration. Sa pangalan mo, Jesus, may revival. Mahal po namin kayo, O Diyos. Palaksin niyo po, Ama, ang relasyon namin sa inyong harapan. Palaksin niyo po ang karakter namin sa inyong harapan. Puspusin kami ng banal na Espiritu ngayong umaga. Dalawin ang bawat isa. Naririto, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. Salamat po. We declare that Jesus is Lord over the world. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. We declare that Jesus is Lord over our family. We declare that Jesus is Lord over Body of Christ. Oh, holy nations rise. Oh, holy, lifted high, holy. Panibagong lakas, O Diyos, ang hinihiling po namin ngayong umaga. Panibagong sigla, O Diyos. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa. Kailangan namin ng sapat na presensya nyo. Sa pangalan ni Jesus, walang kulang. Sa pangalan ni Jesus, may kapayapaan. Panatag ang puso namin. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Release, freedom, O Diyos, sa buhay ng bawat isa.
Release salvation sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa. Sa OFW, bless them. Release comfort sa buhay ng bawat isa. Yakapin niyo po, Ama, ng inyong presensya. Sa presensya niyo, Diyos, may kakontentuhan. And power and positions your name stands above them all. Your name is the highest. Your name Lahat ng tuhod, is the luluhod greatest. sa iyo, Panginoong Jesus. Lahat ng labi magsasabi na sa Jesus ay Diyos. Your thrones and dominions, oh, Lord, release healing positions sa mga may sakit. Pinapalakas niyo sila. stands above them all. Salamat sa restoration. Is the highest. Your Ang katawan ng bawat sa templo name is the niyo. greatest. Your name Jesus, your name is healing. above them all. Jesus, your name is power. Your thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. All the angels cry. Tinataas namin ang dakila mong pangalan. Holy. Banal ka, Jesus. All creation. Ora basaka kanda sikeraba. Holy. Holy. Bisitahin niyo po, Diyos, ang Body of Christ sa Pilipinas. Bisitahin niyo ang Body of Christ sa iba't ibang bansa. Holy forever. Lahat ng mga anak mo, o Diyos, pagpalain niyo. All the angels cry. Yes. Holy. All creation. Release angel sa buhay ng bawat isa. Holy. Release protection Lifted high. sa bawat family. Holy. Holy forever. Hear your people sing. Sing. Holy. Sambahin natin ang Diyos. Ang hinahanap ng Diyos ay mga tao na sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. May relasyon ka sa Panginoon. Iniintay niya yung pagsamba mo. Iniintay niya yung idideklara mo. Powerful yan ngayong umaga. Nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. May nilalagay na vision sa puso ng bawat isa. May nilalagay na pangitain ang Diyos sa buhay ng bawat nakakonect sa lugar na ito. Lord, release compassion sa buhay po ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. Napakabuti mo. Thank you sa dinadagdag niyo po sa aming hininga at lakas. Salamat po, Diyos, sapagkat nakikita po namin ang purpose niyo po sa aming buhay. Salamat sa mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan kabinataang naririto, maging yung mga nasa tahanan, maging yung nasa ibang bansa. Lord, thank you po na mamahalin po namin ang inyong salita. Lord, salamat po. Ang dalangin namin yung karakter ng Panginoon Jesus. Patuloy niyo pong idampi sa aming mga buhay. At ito po yung magiging call namin. Tulungan niyo kami, o Diyos, sa bawat panahon, bawat oras, ibabalyo po namin ang relationship po namin sa inyo. Upang maraming tao ang matat sa pamamagitan ng aming buhay. Una sa pamilya, kaibigan, kamag-anak, sa aming mga trabaho. Kaya buhay pa kami. Anointing of Abraham, magplo sa buhay ng bawat isa. Pagpapalain niyo ang buhay ng bawat isa sa loob at labas ng bansa. Magiging channel of blessing ang bawat isa, kagaya po ni Abraham.
dahil sinusuko namin ang buhay namin sa inyo. Kung kayo po ay bago, marahil nasa tahanan kayo, marahil nasa ibang bansa kayo, naririto kayo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon Jesus. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo, kayong lahat ng napapagal, nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Nanawag ka rito sa lupa upang ako'y iligtas, tubusin, at patawarin. Inaamin ko po, nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po ang mananalangin. Ama, doon po sa mga bagong tumanggap, pagpalain niyo sila. Ang pangalan po nila nakasulat sa aklat ng buhay. At sila'y magpapatuloy sa paglago sa inyong gawain. Saan man silang lugar nakatira sa bansang Pilipinas, sa ibang bansa, dalhin niyo po sila sa lugar na may mag-aalaga sa kanila. Magkakaroon sila ng spiritual family na kung saan matututo silang manalangin, magbasa na inyong salita, fellowship, at magkaroon ng panambahan. Bless niyo po sila. I-bless niyo ang kanilang sambahayan at kabuhayan. Sa lahat po naririto, O Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinagpala niyong bawat isa, kami at ang pamilya po namin. Narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, balot ng dugo ni Jesus. Ang bawat angkan. Maging ang mga tahanan po namin, balot ng dugo ni Jesus. Maging ang kabuhayan ng bawat siya, balot ng dugo ni Jesus. Maging ang mga sasakyan ng bawat isa, single, tricycle, four wheels, aeroplano, barko, balot ito ng dugo ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna. Lahat ng natural evil calamities, we cancel in Jesus' name. Even mga sickness and diseases, kanina pa lamang, pinagaling niyo na po lahat ng may sakit. In Jesus' name. Salamat po, Diyos, at walang sagot si Satanas sa dugo ni Jesus. Kaya, walang supernatural evil calamities ang pwedeng gumambala walang gagambala sa angkan at pamilya ng bawat isa. Walang pwedeng makagalaw. Walang pwedeng makatouch. Binibigo namin lahat ng masasamang plano ng kaaway. In Jesus' name. Lord, release angel na magbabantay sa angkan at pamilya ng bawat isa. Magiging mapayapa ang buhay ng bawat isa. Lord, release promotion. Makakamtan nila yung mga pangarap po nila. Lalo na po yung pangarap nila sa kanilang mga nakatapo na magtapos ng pag-aaral. Magpapadala kayo ng mga destiny helper. Ang pamamaraan mo, hindi namin pamamaraan. Salamat po, Diyos, na we are blessed. Kagaya po ni Abraham. Thank you po. At i-bless niyo po ang mga ministry ng bawat isa. Hindi lamang ang church na ito, lahat ng church sa Pilipinas. Pagpalain niyo, kasama ng aming kabuhayan. Lord, maging yung pong mga pupunta po sa abroad, kayo po ang magpala. O Diyos. Thank you po, Ama, sa umagang ito. Masaya kami. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen.